Yung balintawak, okay. Balintawak. Yung balintawak. Wow. Kasi parang sinara no, for a time. Dahil mga talagang maganda. Diyan nga sa Kampaginado. Kampaginado. So yung Mandaluyong. So yun. Welcome to Family Feud then. Welcome to our anong season na ba tayo? Pag ilang season na po ba? Parang 6. Oo. Sa totoo lang, hindi namin more. Pero parang isang taon na. Actually, more than a year before the break. And yes, finally, we're back. Kaya grabe, sobrang high morale and high spirits lahat ng tao. Miss namin, tagal namin hinantay na makabalik ito. And finally, we're back sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. So thank you for joining us and for helping us spread the word na magbabalik na po tayo sa October 2. Yan, October 2. Ano po? Gano'n mo na-miss? Ay, sobra kasi na-miss ko siya pero parang hindi rin. Dahil kahit saan ako pumunta, pinapaalala nila sa akin yung family feud. Then tinatanong nila, kailan ba babalik? So, sa sobra, alam niyo, kapag nakikipagkwentuhan ka na, binabalik na nila yung mga questions, ito yung mga nami-miss ko sa family feud. So, para talagang nagiging fresh sa memory. But you know, just proves one thing na talagang hinahanap talaga siya kahit saan mapunta. And ako parating indicator ko kasi yung mga magulang ko, especially mga nasa bahay, mga aming-tati ko, minsan bihira lang sila mag-text sa akin pero dalawa lang yan. Tatanungin sa akin, sino pumatay kay Gustavo? At saka, kailan babalik ang family feud? Hindi man lang tanungin muna, kamusta ka anak? Yun kaagad. So, alam ko po na katulad ko, nami-miss din nila yung family feud. Kaya sobrang saya po kami na finally magbabalik po siya. Hi, Dom. Nikki from Standard. First of all, congratulations sa return ng family feud. But of course, everybody wanted to know, anong bago dito sa new season ng Family Feud? Meron ba yung new element na i-introduce sa show? Yes, with regards to new elements, medyo, well, okay, ang pinaka-major na pagbabago ay yung ating mga contestants at guests. Ngayon ay binubuksan na natin sa ating mga masisipag na Pinoy. Mga masisipag na Pinoy na manggagawa katulad ng ating mga nurses, di ba? Yung mga delivery riders, sino ba mga grupo, yung mga waiters, mga barangay tanod, kumbaga sa mga groups of people, kahit na hindi talaga kayo literal na magkakasama sa isang pamilya o isang barkada, po pwede na kayo sumali. Plus, isa pang napaka-exciting na dagdag dito ay ang elemento na po pwede na sumali ang bata. Meron ng portion para sa mga bata, family kids. So, pwede rin siya. Yun na nga eh. Alam mo, minsan naglalaro kami sa bahay, nag-invento kami ng mga tanong-tanong, tapos sinusubukan niya sumugot. At yung ginagamit ko pa nga, yung mga dati naming questions, yung galing sa mga past episodes. Nakakasagot naman siya ng pakonti-konti. Ano pa kaya kung pang kids? And I'm sure nakakatawa sigurado yung mga magiging formulate nating mga tanong para sa bata. Sobrang nakakaaliw yun for sure. And of course, educational na rin para sa kanila. Doc, of course, kilala ka bilang actor, no? Pero, well, award-winning host ka rin naman. Pero what kind of satisfaction do you get out of hosting a show like Family Feud? Ano kasi, parang, ano ba? Generally, tahimik kasi ako tao eh. Hindi ako malakwento. Pero kapag nasa Family Feud stage ako, parang ito yung space ko na maging maingay, maging magulo. Kasi hindi ko talaga siya nagagawa. And I think, para sa akin, it's also very therapeutic for me because in a way, hosting a show like this is also a performance. And para sa akin, na-enjoy ko itong ginagawa ko ito because kakaiba yung energy na nakukuha ko sa ating mga contestants. Every day, I get to meet 8 new people or kahit nakilala ko na sila pero once na nasa entablado sila ng Family Feud, parang ako para silang wini-welcome ko sa aking tahanan and I really have to entertain them and talk to them. So, ibang fulfillment ang naibibigay sa akin. Pero lalo na kapag nananalo sila at nakakasagot sila ng tama. So, that whole experience, pag-apa ko sa entablado hanggang manalo sila,
yun ay isang bagay na parang pwede kong maihambing din sa isang performance, let's say sa acting. If you're able to do your scene properly, scene right, kung mararamdaman mo yun, shit, parang mali yata yung pag-execute sa eksena ko. Parang sa direct, pwede naman take two. Ganun din yung fulfillment sa pag-host ng Family Feud. But generally, sobrang na-enjoy ko siya. Unlike siguro ng mga unang mga episode, talaga aminin ko, nangangapa talaga ako. In fact, sabi ko nga, ako ba talaga tamang tao para dito? Kasi hindi ako comfortable dito sa ganitong klaseng format. But then again, nung mas tumatagal, mas na-embrace ko na yung programa. Naging parte na siya ng aking araw-araw na ginagawa. So I always look forward to Family Feud days sa isang linggo. Alright, thank you. Hi, Natalie from Star. Siguro question ko lang, ano yung mga favorite moments mo sa past Family Feud? Siyempre, yung isa nung nag-guest si Marian, na 2 weeks siyang hindi nakatulog. Kasi sabi niya, hindi ko nalaman yung sagot, talaga hindi niya matanggap. So yun yung isa sa pinaka-memorable. Plus, siyempre yung mga nananalo. Gusto ko talaga nananalo yung mga contestants natin pag nakukuha nila yung 200,000 pesos. Plus, every night, kaya rin talaga siya special is because we really give value doon sa yung charity component. Siguro kung mabibilang na natin yung 20,000 a day na donate na mga winning groups sa mga institutions, napakalaki na yun. Para sa akin, isang mahalagang aspeto yun ng buong programa. Kaya, every episode is unforgettable. Dream guest. Dream guest. Nung una pa to, sa totoo lang, nung una pa, sa ating tinanong ko na sila, pwede ba itong mga grupong, itong mga vlog, mga YouTubers, they are YouTube stars, mga vloggers, dahil sila yung pinapanood ng anak ko, sina Liana. Nung time na yun, kaso wala pang kids yata nung time na yun, meron pang isa si Casey and Rachel, yun yung mga pinapanood ni Zia at that time. Yun yung aking dream team. Tapos, sasabihin ko sila, may surprise ako sa inyo, halika sumama sa studio. May basta manood kayo. Kasi minsan pupunta sila dito, nanonood sila. Then, naaaliw sila sa stage. Naaaliw sila doon sa yung mga smoke, lahat yung nangyayari. Pati yung music ng Family Feud, nakikisayaw din sila pag nandito sila. So, that would be a very, very nice night.